bigyan niyo naman kami ng update patungkol saan po ba itong panukalang batas na ito, yung dalawa, at ano-ano po ba yung benepisyo na maaaring makuha ng ating mga senior citizens. Sige po, Ito yung nagpapalawak ng ating yung discount sa ating mga senior citizens. Kasi sa ngayon, medyo ang binibigyan lang ng discount yung prescribed medicine, yung mga doctor's prescription. So, isasama na natin kahit walang doctor's prescription, ay dapat maisama na. Saka yung mga kasama na rito, yung mga vitamins, na yung mga food supplement. Kasi hindi tayo binibigyan yan kailangan natin mga seniors yan. Yun yung patas nating pinasa. Saka yung sa nutrition program sa ating mga senior citizens. Kasi hindi lang naman mga bata yung malnourished. Mas marami sa ating mga senior citizens nga ay kulang ang sustansyang kinakain. Ito ay para naman madagdagan pa ang buhay ng ating mga senior citizens kung meron tamang nutrisyon. Yun yung dalawang batas na ating ipinasa na nakapasa na tayo sa committee level. Yun yung dalawa. So kung una-una po, kasi syempre yung pinakamalinaw dyan is mayroon kasing distinction before doon sa prescribed drugs or medicines at yung mga hindi naman po piniprescribe ng doktor. So mas lalawakan in terms of kahit hindi po prescribe ng doktor but iniinom po ng isang senior citizen, no? Basta sa senior citizen, hindi basta naman siya po ang bumili, no? Opo, ng gamot na para sa kanya. Requirement naman i-present yung yung ID. Yung senior citizens ID. Yun yung ating hindi naman para sa lahat po, sa mga senior citizens lang. O lilinawin natin para po ito sa mga senior citizens. Kagaya ng sinabi ni Kong, no? Syempre may ID po, di ba? Di ba, Kong, kapag kayo ay senior citizen, may ID, yun po yung ipepresent. Kasi nga po, para sa senior citizen po yun. Opo, Kong, sige po. Para sa senior citizens lang yung ating mga batas na ginagawa.